Alright, for this video, we're going to discuss the second part of our 20-second lesson. So we're going to discuss and compute the flexural stress in beams with symmetric cross-section. Okay, so just a quick recall. Okay, so ito yung general flexural formula natin. So this is FB is equal to My over I, wherein yung M, yan yung bending moment sa section ni beam na gusto natin computan ng flexural stress. And then yung Y naman, yan yung distance from the neutral axis ng cross-section papunta dun sa point of analysis or kung saang point or fiber no, ng cross-section mo gustong computin yung flexural stress. And then yung I naman dito, ito yung moment of inertia nung cross-section natin with respect sa neutral axis. Ngayon, kung ang gusto naman nating i-determine ay yung maximum flexural stress, so ang formula natin dito ay FB max is equal to MC over I. Okay, wherein yung M dito, since maximum flexural stress na to, ang kailangan mong moment dyan ay yung maximum moment no, doon sa ating beam. So, paano mo yan makukuha? Kailangan mo munang i-drawing dyan yung shear and moment diagram. So, mula dun sa moment diagram, no, ma-identify mo dun kung ano yung maximum value, okay, ng moment. At yun yung gagamitin mo dito. And then yung I dito, same pa din yan. Moment of inertia lang yan, nung cross-section with respect sa neutral axis. And then yung C naman dito, ito ngayon yung distance from the neutral axis papunta dun sa outer edge or fiber nung ating cross-section. So, pwedeng yan ay measured from the neutral axis to the top fiber, or pwede rin na yan ay measured from the neutral axis papunta dun sa bottom fiber, whichever is greater. Okay? Sige. So, alalahanin mo ito mga ito. Gagamitin natin ang mga ito sa mga computation natin no, ng flexural stress. Okay. Now, sa pagdetermine ng maximum bending or flexural stress para sa mga beam na merong symmetric cross-section, so ang magiging procedure lang naman dito, so magi-start ka talaga sa pag-identify or pag-determine ng maximum moment natin, as I mentioned kanina, no? So, yung maximum moment natin dito, pwedeng yan ay positive or negative, whichever is greater numerically. So, kung ang gagamitin natin na maximum moment ay positive, so take note, ganito yung magiging bending ng beam. No, na ang mangyayari, yung upper portion niya ay magiging subject to compression, yun namang baba ay magiging subjected sa tension. And then kapag negative naman yung ating moment, no, magbe-bend this way yung ating beam, so yung babang portion ay compression, and then yung taas na portion yung tension. Okay, so yun yung una mong gagawin dito, no? Ikalawa mo na gagawin, kailangan mong i-compute yung moment of inertia ng cross-section with respect sa neutral axis. So take note ha, yung cross-section natin dito ay symmetric. So maaari na ang mga maging cross-section lang dito ay rectangle or circle, kasi yan lang naman yung mga geometric figures na symmetric, no? So symmetric ano ha, kumbaga vertically. Okay? Na kumbaga, yung neutral axis niya, madali mong ma-identify kung nasan kasi nasa gitna lang yan. Tama. Although meron din namang mga symmetric na cross-section na hindi lang siya isang figure lang or isang shape lang, pwedeng siya i-composite. Okay? So, pero kung ganito lang, yung mga magiging cross-section natin, no, yung moment of inertia ng rectangle with respect sa neutral axis niya, it's just BH cube over 12. And then kapag circle naman, okay, ang kanyang moment of inertia with respect sa neutral axis niya ay pi r to the 4th over 4. Okay, so that's the second step. Yung third step naman natin, gamitin mo lang yung formula natin na FB max equal to MC over I. Wherein, again, yung M dito, yan yung nakuha mo from the first step. Yung I naman, yung nakuha mo sa second step. And then yung C naman, ito yung distance from the neutral axis papunta dun sa outer fiber ng ating cross-section. So, in this case, equal lang yung distance C natin measured from the neutral axis to the top fiber, tsaka yung distance nga no, from the neutral axis papunta doon sa bottom fiber. No, kasi nga symmetrical yung cross-section natin. So, either way, pwede mong gamitin. Okay? Okay, so let's answer this problem. The simply supported beam in the figure has a rectangular cross-section 120 mm wide and 200 mm high. For letter A, compute the maximum bending stress in the beam. For letter B, sketch the bending stress distribution over the cross-section on which the maximum bending stress occurs. And then letter C, compute the bending stress at a point on section B that is 25 mm below the top of the beam. So ito yung given beam natin. So ito ay merong kine-carry na distributed load tsaka point load. Okay. So ito ay simply supported, no? Tapos ito yung kanyang cross-section. Okay, so ang unang pinapagawa sa atin is i-compute daw yung maximum bending stress in the beam. So ang pinapakompute dito is yung maximum bending stress or maximum flexural stress.
Okay, so to do that, yung procedure natin doon sa previous slide natin, ang una talaga natin kailangan gawin, makuha yung maximum moment, no, dito sa beam natin na ito. Okay, para malaman mo yung maximum bending moment natin, kailangan nating i-drawing muna yung shear and moment diagram. Kasi mula dun sa moment diagram, doon natin siya ma-identify, no, kung ano yung maximum. Okay? So, para masimulan yung pagdodrawing ng shear and moment diagram, no, kailangan muna natin yung reactions dun sa supports. So, dito naman, no, ipinakita na or sinolve na, no, yung reaction dito kay A at yung reaction dito kay E. No? Pero kung hindi man yan ibinigay, so ikaw yung magko-compute niyan. Yan naman, gagamitan mo lang yan ng equilibrium equations. Okay? So, pwede na natin dito agad simulan, no, yung pagdodrawing ng shear diagram. Okay, so gawin natin. So, dun sa pag-drawing ng shear diagram, ang gamitin nating method ay area method na lang, no, para mas mapadali tayo. Okay, so mag-start tayo dito sa point na to. Ang shear dito sa point na to is kung ano yung reaction dyan, which is 14 kN. At yan ay pataas, so yan ay positive. So, ibig sabihin, mapaplat yan above, no, the x-axis dito kay shear diagram. So, mapaplat siya, let's say, somewhere here. So, ito ay 14 kN. So, let's say, ito. Ayan, so this is 14 kN. Okay, ngayon, yung next point natin na kukunan ng shear ay dito sa point na to. Okay, so dito sa point na ito, okay, to know the shear here, i-ano mo lang, i-continue mo lang yung previous na shear which is 14. Tapos alamin mo yung change in shear dito sa segment na to. So yung change in shear dito will be yung area ng distributed load. Yun yung change in shear niya. Okay? So ang mangyayari, it will be 14. Tapos yung distributed load kasi natin ay pababa. So yan ay negative. So minus yung area nung rectangular load na ito. Ang area ng rectangle ay base times height. So ang base niya ay 2 meters. Tapos yung height niya is yung 6. Okay, so gawin natin. Ipindot na natin ng diretso sa calcu, no? So 14, tapos yung change in shear again ay minus kasi pababa yung distributed load. Tapos yung area ng rectangular load na ito ay 2 times 6 base times height. So ang shear dito sa point na ito ay positive 2. So i-plot natin siya. So positive pa din naman siya. So it will be plotted above the x-axis pa rin. So let's say it's somewhere here. So take note, dito din sa point na ito, merong point load na 15 kN. So ibig sabihin, masasama siya dyan sa shear na yan. So ang mangyayari, yung shear na 2 na yan, okay, madadagdag dyan yung 15 kN. Pero yung 15 kN yan ay pababa. So yan ay minus 15. Okay, so it will become negative 13. So bababa siya dito ng negative 13. So yan ay mga banda, let's say, yan dito. So ito ngayon ay negative 13. So ngayon, yung next na point na kukunan natin ng shear ay dito. So kailangan nating alamin yung change in shear dito sa segment naman na ito. Okay, so ang mangyari, itutuloy lang natin yung negative 13. Tapos yung change in shear dito. Yung change in shear dito will be yung ito, yung area, no, nung distributed load natin. Okay, so ituloy natin, that will just be negative 13. Tapos yung distributed load natin dito ay pababa. So ang change in shear natin dyan ay negative. Tapos ang area niya ay base times height. So 1 times 6. Ayan. Okay, so ang kakalabasan ay negative 19. So ang shear dito sa point na to ay negative 19. So yan ay bababa somewhere here. Ngayon, dito rin sa point na ito, meron tayo ditong reaction na 19 kN at yan ay pataas. So, kung idadagdag mo siya dyan sa negative 19, so plus positive 19, yan ngayon ay 0. So, true enough, dapat mag-close, no, itong ating shear diagram. So, nag-close siya, no? I-connect na natin yung mga points na ito. Sige. So, ito naman, mula dito sa 0, papunta kay 14. So, i-connecta mo lang ng straight line yan. And then, ito namang 14 at saka 2, since ang load ay distributed load na rectangular, so ang magiging shear lang dito ay 1 degree na curve or straight line lang yan. Okay, linear, no, kumbaga, yung magiging connection lang ni 14 at 2. And then, itong 2 at saka negative 13, pag-connectahin mo lang. And then, itong negative 13 at negative 19, since again, yung load naman dito ay rectangular na load, so linear lang din ito, straight line lang din ang magkoconnecta sa kanila. And then, ito namang negative 19, na i-connecta mo lang din dito, no? So, okay na tayo sa ating shear diagram. So, pwede na tayo mag-proceed sa ating moment diagram. Starting at this point, so dito sa point na to, 0 lang naman ang moment dyan. Okay, so plot natin. So, 0 siya dito. And then, yung next point natin will be at this point. Okay, so ituloy mo lang yung 0 na moment, tapos yung change in moment ngayon, dito sa segment na to, is yung area na itong shear. No? So ano ba yung area nung shear na ito? Area lang din naman yan ng trapezoid. Ang area ng trapezoid ay 1/2 base times height plus height 1 plus height 2.
No? So, ganun lang ang magiging ano niyan. So, ipindot na natin ng diretso sa calcu. Okay, so, bali 0 yung start, no? Tapos, yung change in moment, again, area nitong shear na ito. Yung shear na ito, by the way, ay above the x-axis, so siya ay positive. So, positive, tapos yung area niya, ang area niya ay 1/2 times yung base niya. Ang base niya is ito, which is yan ay 2 meters. Okay, times, unahin natin yung height 1. Yung height 1 ay, let's say ito, yung 14, plus yung height 2 niya. Yung height 2 niya is ito, yung 2. So, press equal natin. Yan ngayon yung area. Yan ngayon yung change in moment, which is 16. So, yan ay 16. So, mapaplot siya above. So, let's say it will be plotted somewhere here. Okay. And then, yung next point naman ay dito. So, dapat ang kalabasan actually na moment dito ay 0. So, i-confirm natin. So, bali yung moment dito sa point na to, it will be yung previous lang na moment. Tapos, yung change in moment, which is yung area netong shear na ito. Okay? Sige, sagayin natin. So, 16. Okay, itong shear na to, ay nasa baba. So, yan ay negative. Okay, tas yung area niya, area lang din ng trapezoid, so 1/2. Ang base niya ngayon ay, ano yung base niya? Ito. So, yan ay 1 meter. 1 meter times, yung height 1 muna, which is 13. So, i-disregard mo lang yung negative sign. Plus yung height 2, which is 19. Okay, so press equal natin. Dapat ang kakalabasan nito ay 0. So, true enough, nag-0 naman siya. To complete itong natin, moment diagram, i-ano lang natin, i-connecta natin yung mga points. Starting dito, so paano natin i-connecta to? Mula dito, papunta dito kay 16. So, tingnan mo yung shear. Ang shear natin, di ba ano to? Linear. Tama? So, ibig sabihin, dito kay moment, dapat ano na siya, parabolic. So, kapag parabolic, curve na talaga yung ano niyan, no? Pagko-connect ng points natin. So ito ay parabolic, no, yung pagkonekta sa kanya. Pero paano yung concavity nun? Yun ba ay concave upward or downward? So tingnan mo yung shear. 'Di ba yung shear natin mula taas, siya ay pababa. So ibig sabihin ano siya? Sloping down. So kapag yan ay sloping down, 'di ba? Imaginein mo galing ka sa taas as pababa ka, 'di ba malulungkot ka. So concave ano 'yan? Concave downward. Okay? And then from 60 naman papunta dito, ano din siya, no? Parabolic din siya na concave downward kasi ito ay linear, yung shear, tapos sloping down. Okay, so drawing natin. Lagyan lang din natin ng note na yan ay mga 2 degree curve kasi mga parabolic na yan, no? Okay, so kompleto na yung moment diagram natin. So mula dito, pwede mo nang masabi, no, kung ano yung maximum moment. So obviously, ang maximum bending moment natin, base dito kay diagram, is yung 16. Okay, so lagay natin dito na ang ano natin, maximum moment natin ay 16 kilonewton meter. Tama, no? Yun yung unit. Kilonewton at meter. Okay. Sige. Now, for letter A, okay, ang formula natin for maximum bending stress, sige, kung isusulat natin, yan ay FB max, flexural stress maximum, MC over I ito, no? Wherein yung M dito, dapat maximum yan na moment. So, MC, tas yung I. Yung I naman, ito yung moment of inertia ng cross-section natin with respect sa neutral axis. So, yun yung i-next natin gawin. No, kunin natin yung moment of inertia ng ating cross-section, okay, about the neutral axis. So, ito yung ating ano ha, ito yung ating cross-section. So, ito ay rectangular. No? So, pag rectangle, no, ang moment of inertia niya with respect sa neutral axis, it will just be BH cube over 12. No, wherein yung base ay 120, yung height niya naman ay 200. No, so siguro mamaya diretso na lang natin mismo sa formula, no, yung moment of inertia na yon. Tapos yung C naman, ito yung distance from the neutral axis papunta doon sa pwedeng sa top or dito sa bottom na fiber kasi same lang naman yung magiging C para dun sa top at para dun sa bottom kasi nga symmetrical yung cross section natin dito. So yung C dito is yung 100, no? Yung distance na C na yan. Okay, so pwede na natin ito actually plug in, no? Yung mga na-solve natin. Yung maximum moment natin yan ay 16 kilonewton meter. So siguro ngayon i-analyze na natin yung mga dapat maging units nito, no? Ganito na lang ang gawin natin, no? Yung kilonewton meter na to, i-convert natin siya to newton millimeter. Kasi yung C natin tsaka I natin, gagawin natin siyang millimeter. Para later on, ang mga magiging units na lang ay newton tapos millimeter. Stress kasi yung hinahanap natin para magawa natin siyang megapascal. Okay? Sige. So, para magawa mong newton millimeter, itong kilonewton meter, multiply mo lang siya ng 1 million. Kasi dalawang 1,000 yan. Yung kilonewton para maging newton, multiply mo ng 1,000. Yung meter para maging millimeter, multiply mo rin ng 1,000. So, kaya multiply mo na lang by 1 million. So, 10 raised to 6, 1 million din yan.
Okay, so Newton millimeter na to, yung unit nito. Tapos yung C natin again is yung 100, okay, millimeter. Okay, divided by, diretso natin dito yung moment of inertia nung rectangle natin with respect sa neutral axis. BH cube over 12 lang siya. Ang base niya ay 120 millimeter. Okay, ang height niya is 200 millimeter. Okay, bali BH cube. So, naka-cube ito over 12. Okay, so mula dito, again, ang mga magiging unit dito ay Newton tapos millimeter. So, ang kakalabasan na sagot dito naka-megapascal. Okay, so ipindot natin to sa calcu. So, 16, okay, times 10 raised to 6. Okay, times 100 over 120 times 200 cube over 12. Okay, press equal natin. Ito yung FB max. So, ito ay 20. So, ang sagot sa letter A ay 20 megapascal. So, megapascal kasi ang magiging unit dito, Newton yung nasa ibabaw, tapos yung nasa ilalim, ano na lang, magiging millimeter square. Okay? Sige. So, ito na yung sagot para sa letter A. Ang maximum bending stress or flexural stress ay 20 megapascal. At yung maximum bending stress natin, or maximum bending stress natin, located siya dito kay point D. So, sa cross-section dito kay point D, dito makukuha or makikita yung maximum bending stress. Okay? Since doon mo kinuha yung maximum moment na 16, no? Sige, yun yung para sa letter A. Para sa letter B naman, ang pinapagawa sa atin dito ay sketch nung bending stress distribution. So, dito sa cross-section na to, paano nga ba yung magiging distribution nung bending stress sa kanya? So, kung ito-drawing natin yan for letter B, okay, i-redraw ko muna yung cross-section natin na rectangular. Ayan. And then, nandito yung ating neutral axis. Nasa gitna lang naman yan. Okay. So, para dito sa cross-section natin na to, ang mangyayari dito, since yung maximum moment kasi natin ay positive, tama? Ito ay positive. So, yung ano natin dito, yung beam natin dito, siya ay magbe-bend ng ganito. So, positive, so masaya, no? Ngingiti yung beam natin. So, ang mangyayari, yung taas na portion, magiging subjected siya sa compression. No? So, ibig sabihin, compressive stress, no, yung may experience dito sa taas. Dito naman sa baba, magiging subjected to sa tension or tensile stress. Okay? So, ang mangyayari dito sa cross-section natin, yung taas na portion ay compression. Tapos yung babang portion ay tension. So, ang magiging stress distribution natin dito, di ba, sa neutral axis, 0 ang ating stress dito. No? So, habang papataas tayo doon sa cross-section, so, ang nangyayari, yung cross-section dito sa taas, siya ay nako-compress. So, yung stress natin dyan, no, ang stress distribution natin dyan, linear yan. No? So, kumbaga, 0 dito sa neutral axis. Tapos, yung maximum na compressive stress ay nandito sa topmost fiber. So, nandito yung FB max. No, na 20 megapascal. Pero since symmetric ito, so ang mangyayari, yung stress dito sa baba, tension. Tapos, syempre, linear din yan. No? Pero yung dito, yun nga, yung stress dito, since tension siya, pag ganito yung direction niya. So ito, kaya ganito yung direction sa taas kasi nga pa-compress. Ito naman, pa-tension. Okay? Pero kumbaga, maximum din yung stress natin dito sa bottom fiber natin. No? So 20 megapascal din ito. No? Kasi class, same yung C. No, yung C natin dito sa top, 100. Yung C natin dito sa bottom, 100 din. So, same lang talaga yung magiging stress sa top at saka dun sa bottom. Okay, so ito yung distribution ng stress dun sa ating cross-section. Okay. Now, for letter C, we are asked you to compute the bending stress at a point on section B that is 25 mm below the top of the beam. So, una mong gawin, hanapin mo muna yung section B. Nasaan ba yung section B? So, nandito sa point B. Okay? So, pinapa-determine dito yung bending stress. Okay, sa section B. Okay, so ibig sabihin, kailangan nating malaman dito kung ano yung moment or bending moment dito sa section B. No, kasi yung formula natin for bending stress, no, generally, no, yan ay FB or flexural stress, yan ay My over I. So yung M na kailangan natin ngayon dito is yung moment dyan sa section na yan. So alamin natin kung ano yung bending moment dito kay point B. So to know that, okay, tingin ka dito kay moment diagram. So, kailangan nating malaman. Kung itatapat kasi natin yan, no? Kung dodrawingan ko to or poprojectan ko to ng line mula dito kay point B.
kailangan ko malaman kung ano yung moment dito sa point na to. So to know that, pwede mo rin naman gamitan yan ng area method nga, no? Na yung moment dito sa point na to, 'di ba, 0. Tapos alamin mo lang yung change in moment dito sa segment na to. So dito sa segment na to, ang change in moment is yung area lang nito, netong trapezoid na to. Kaya lang, yun ang medyo problema. Ano tong ano na to, height niya na ito. So to know this height, pwede mo to, ano ba pwede gawin dito? Siguro ano din, galing din kay load diagram, no? So alamin mo kung ano yung shear dito sa point na to. So to know that, 'di ba, 14. Okay? Sige, 14. Tapos, ano yung change in shear dito sa segment na to? Alamin mo tong area nung distributed load na ito. Ang area ng distributed load na yan, by the way, yan ay pababa, so negative. Tapos, ang area niya ay base times height. Ang base niya ay 0.8, ang height niya ay 6. Okay, so yan ay, ilan yung height bale? 9.2. So, itong height na to ay 9.2. So, ngayon, na alam mo na yung height na yan, okay, pwede mo nang malaman kung ano yung moment dito. So, yung moment dito will just be yung area nitong trapezoid na to. Yan ay nasa taas naman, so positive yan. So, 1/2. Tapos yung base ay 0.8. Tapos yung height 1 ay 14. Plus yung height 2 na 9.2. So, ang moment dyan ay ito. Ito ay 9.28. So, yung moment dito sa point na to ay 9.28. Ayan ngayon yung moment na kailangan natin. Pwede mo rin actually to applyan ng ano, kung gusto mo malaman yung moment dito sa point B, pwede nga mag-method of section ka na lang din dyan eh. Pwede mong i-cut to dito para malaman mo kung ano yung bending moment dyan sa kinat mo, which is dyan nga sa point B. Pwede rin yan. Actually, mas madali yun kung yun yung gagawin mo. Pero ang lalabas lang din doon, 9.28. O, yan ngayon yung ating moment. So, yan ay 9.28. Yan ay naka-kilonewton meter. Tama? Sige. So, again, multiply natin to by 1 million para maging newton millimeter. Okay, tas yung y, ano ngayon yung y? Yung y, yan yung distance from the neutral axis papunta dun sa point of analysis. Ano ba yung specific point, no, kay section B na gusto nating kunan ng bending stress? Ito, binanggit. Yan daw ay 25 mm below the top of the beam. So, kung yung top ng beam ay nandito, so tingin ka dito sa cross-section, so yung top ay nandito, so 25 meter below daw. So, 25 meter below, so let's say yung 25 mm, mga ganyan na distance. No, so dito, no, dito ka pinapakuhanan ng bending stress. Ngayon, ano yung distance niyan from the neutral axis? So, from the neutral axis, papunta dyan, sa point of analysis na yan, yan ay 100 lang, minus 25. So, ito ay 75 mm. So, ibig sabihin, yung y distance natin dito is yun, yung 75 mm. Okay, divided by, yung moment of inertia natin with respect sa neutral axis, BH cube over 12 lang din yan. Ang base ay 120. Ang height ay 200. Tapos i-cube mo yan over 12. So, ipindot natin to sa calculator. Yan ngayon yung flexural stress or bending stress doon sa 75 mm from the neutral axis nung section B natin. Okay, pindot sa calculator. So, ito ay 9.28 times 10 raised to 6 times 75 over 120 times 200 cube over 12. Okay, press equal natin. Ang kakalabasan ay 8.7. So, this is 8.7 megapascal. Ito na yung hinahanap sa letter C. Okay? So, ganun lang siya. Para sa sample problem number 2, if the beam is subjected to a bending moment of M equal to 50 kN meter, determine the maximum bending stress in the beam. So, kung isusulat natin yung formula natin ha, para sa pagkuha ng maximum bending stress, yan ay FB max, okay, equal to MC over I. Okay. So, as you can see, yung M, binigay na, no, dun sa problem. Okay. Ngayon, paano yung magiging C natin? Okay. So, ito yung binigay na cross-section ng beam natin. So, iniredraw ko na siya, ha. So, ito yung kanyang itsura. Kapag naka 2 dimensions na lang, no, para mas madali siyang tingnan. So, paano yung magiging C niya? So, para malaman natin kung ano yung C na yan, kailangan muna nating malocate kung nasan yung neutral axis nitong cross-section na to. Actually, yung cross-section na ito naman ay symmetrical. So, alam mo agad na yung neutral axis naman nito, nasa gitna lang din. No? So, kumbaga, kung ito-drawing natin yung, or ilolocate natin yung pinakagitna, so literal na nasa gitna lang. No? So, lagay tayo ng line. So, ito yung ating, let's say, neutral axis. Ayan. At yung C, mini-measure yan from the neutral axis, papunta either doon sa top, no? So, yan yung C natin. So, yung C na yan actually ay kalahati lang ng 300 mm. So, 150 mm yan. Or, pwede rin naman i-measure mula sa neutral axis papunta doon sa
bottom na fiber. No? So, either sa dalawa pareho lang, no? Yung value ni C. Kasi nga, symmetrical tayo. Okay? Ngayon, yung problema natin dito ngayon is yung I. Paano yung I natin? So, yung I na kailangan natin dito ay moment of inertia nitong cross-section with respect dito sa neutral axis na to. No? So, yun yung kailangan nating isolve ngayon, no? Sige, so yung moment of inertia with respect sa neutral axis, take note na yung cross-section na ito ay composite figure. No? Compose siya ng, pwede natin itong hatiin ng tatlong rectangle. Itong rectangle sa taas, itong rectangle sa gitna, tsaka itong rectangle sa baba. Okay, ngayon yung way para makuha yung moment of inertia ng composite figure na to with respect sa neutral axis is using this formula. Okay, so itong formula na to, ito ay transfer formula. No, na yung gagawin natin, no, dun sa bawat rectangle, okay, tatlong rectangle yan, kukunin natin yung kanyang I bar x. Yung I bar x niya, yan yung moment of inertia niya with respect sa kanyang x centroidal axis. No, ito yung para sa bawat rectangle. So, yung moment of inertia with respect sa kanyang x centroidal axis, yun yung I bar x, yan ay may formula na BH cube over 12. Okay? So, sa bawat rectangle ay gagawin mo yun. Tapos, bawat rectangle din, dadagdagan mo ng transfer term. No? Ano tong transfer term na to? Ito yon, yung AD square. Yung A ay area, tapos yung D naman, yan yung distance between the x centroidal axis ng bawat rectangle natin at saka nung neutral axis na reference axis natin. Okay, so ganun yung gawin natin. Irekta na natin ito ng ng solve. Okay, so unahin natin yung rectangle sa taas. Okay, so ito yung rectangle sa taas. Okay, so para dito sa rectangle sa taas, sige, i-compute muna natin yung kanyang I bar x. Ang I bar x niya ay BH cube over 12. Ang base niya ay 200. Okay, ang height niya ay 20. So, hindi ko na ilalagay yung units, no? Basta naka-millimeter lahat yan. So, tas naka-cube yung height over 12. Plus, kailangan natin ng transfer term. Ano yung area na itong rectangle na to? Base times height. So, yan ay 200 times 20. Tas ano ngayon yung distance D? Yung distance D will be the distance, okay, that will be the distance from the neutral axis papunta sa x sub o na itong rectangle na to. So, yung x sub o ng rectangle na to is yung lang din naman, yung axis sa gitna niya. Kumbaga, yung axis na dumadaan sa sentro niya. So, ito yung kanyang x sub o. Okay? So, yan yung x sub o na itong unang figure natin. So, kailangan lang natin kunin yung distance mula dyan papunta dun sa reference axis natin na neutral axis. Since sa neutral axis natin siya ililipat. So, ano yung distance na yan? So, yung distance na yan, kung ating i-analyze, di ba 150? Yung mula dito sa neutral axis papunta dun sa pinaka-outer fiber. Ibawas mo ngayon itong distance na to. Itong distance na to ay kalahati ng 20. So, bali yan ay 10. No? So, bali 150 minus 10. So, yung distance D natin dito ay 140. Take note, yung distance D, naka-square siya. Okay, ngayon, ganito yung mangyayari. Diba, itong rectangle na to sa baba, actually, ganun lang din yung kakalabasan. Yung kanyang I bar x, BH cube over 12 lang, tapos yung area niya, yun din, 200 times 20. Tapos yung distance D niya rin, it will just be 140 din. So, pwede natin, kumbaga ito, i-multiply na lang sa 2. Tama? Okay, para ito nasa rectangle 1 sa taas, tsaka yung rectangle dito sa baba. Okay, ngayon, ito namang rectangle na nasa gitna. Okay? So, as you can see dito, no, kung kukunin mo yung kanyang I bar x or moment of inertia niya with respect sa kanyang x centroidal axis, nasan ba ang x centroidal axis netong rectangle sa gitna? Di ba yung x centroidal axis niya, di ba nandyan din mismo sa neutral axis? So, ang ibig sabihin nito, hindi na natin kakailanganin dito ng transfer term. No, kasi yung magiging distance din niya, 0 lang din. Kasi nagko-coincide yung x sub o niya, no, doon sa neutral axis. So, kumbaga, yung pagkuha ng moment of inertia nitong rectangle sa gitna, rekta lang na BH cube over 12. No, with respect na yun sa neutral axis na ito. So, gawin natin. So, yan ngayon ay plus. Okay, so BH cube over 12, rekta. Ang base niya ay 20 mm. Tapos, ang height niya naman ay, ano ang height ngayon itong rectangle sa gitna? Take note, yung 300 mm na height, okay, ano yan, mula taas hanggang baba. Ang kailangan lang natin na height ng rectangle sa gitna ay ito. So, ibawas lang natin yung 20 na thickness sa baba, tsaka yung 20 na thickness sa taas. So, 20 plus 20, yun ay 40. I-minus natin sa 300. So, yung magiging height lang na itong rectangle sa gitna ay 260, no? Sige, so yan ay 260. Tapos yan ay naka-cube over 12. Ito na yung moment of inertia with respect sa neutral axis. Okay, pindot natin sa calculator. Yan ay 2 times 200 times 20. Okay, cube over 12 plus 200 times 20 times 140 square.
plus 20 times 2, 60. Okay, cube over 12. So, press equal natin. Yan ay 18636, tas 4 na 0. Ano na lang, no? 1.8636. Tas times 10. Ilan bali yung ano niya, minove? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, times 10 raised to 8. So, ang unit ngayon nito ay millimeter, tas naka-raise ito sa 4. Okay, ganyan ang unit ng moment of inertia. So, mula dito, no, pwede na nating makompute yung ating FB max. So, yung FB max natin, it will just be yung given na moment natin na 50 kilonewton meter. Pero take note, kailangan natin to gawing newton at millimeter. So, multiply natin ito ng 1 million. So, newton millimeter na siya. And then, yung C natin is yung 150 millimeter. And then, yung I natin, yan yung 1.8636 times 10 raised to 8 millimeter to the 4th. Okay, so mako-compute na natin dito ang ating FB max. So, pindot natin to sa calcu. So, this is now 50 times 10 raised to 6 times 150 over yung answer na lang, no? Ayan, so ito ay 40.24469. Okay, ang unit ngayon nito ay megapascal. Okay, Newton yung nasa ibabaw kasi, no? Tapos yung nasa ilalim magiging millimeter square na lang yan. So, ito na yung sagot para dito sa problem na ito. Okay?